So, bigyan ko kayo nito. Ito po. And, ayan. So, yung question ko is, yung itatanong ko sa inyo ay nakabase dyan sa ibinigay ko sa inyo, okay? Anong year na nga kayo ulit? Second year. So, I think reasonable na kayo. Enough, right? Kasi mga college students na kayo eh, okay? So, ngayon, ang una kong tanong is, ano mga pangalan ninyo? Yun muna yung una kong tanong sa inyo. Ano mga pangalan ninyo? Alexis, si ate? Kyle. Mary and? Rian. So my name is Joshua, no? Kuya Joshua. Una kong tanong is, masasabi nyo ba na mabuti kayong tao? Hindi. Hindi? Bakit? Pwedeng hindi, pwedeng Depende sa tao. Depende sa tao. Pero yung tingin mo sa sarili ninyo, ano yung maituturing ninyo sa sarili ninyo? Mabuti ba kayo or masama? Kung kayo yung huhusga sa inyong mga sarili, ano masasabi ninyo? Mabuti. Bakit nyo nasabing mabuti kayo? Sige, Alexis. Siguro kasi pag mayroong taong kailangan ng tulong, tutulungan ko rin yun. Okay. How about si Kyle? ako po, nire-respeto ko po yung tao. Mga tao. Wala kang tinatapakang iba. How about si ate? If ever yung friends ko, hindi ko sila kayang i-betray. Okay. How about si kuya? Ano po, mas kinapilin ako imuha ng mga good things. Kaysa yung mga masasamang bagay. So kaya nyo nasasabing mabubuting tao kayo. Okay, dito magsisimula ngayon yung test ko sa inyo kung kayo ba ay mabuti or masama, okay? Again, pag nakapasa kayo, magbibigay ako ng pa-snack sa inyo, okay? Okay, pero kung hindi kayo makapasa, kayo hindi joke lang, okay? So, sino sa inyo ditong apat ang familiar sa Ten Commandments? Yes, sa moral law. Sa lahat po? Hindi, kahit isa lang. Meron bang nakaka-familiar sa inyo? Ano yung mga nakalagay doon sa Ten Commandments? Sinong kaya magbigay ng isa? Sige po. Andito ba? Hindi po. So wala po tayo sa classroom ha. Andito lang po tayo sa plaza. Ano po, bawal po yung magpatay ng tao. You shall not kill. Tama. Okay. So gagamitin ko po yung 10 utos para i-test kayong apat kung kayo ba talaga ay mabuti or masama. Okay? Kasi kung titingnan natin yung Biblia, wala pong nakasabi doon na nasa gitna ka lang eh. So you are either good or you are either bad. Okay? So subukan natin i-test kayo. Okay? Gagamitin ko yung pang-siyam, 9th commandment. Ang sabi doon, huwag kayong magsisinungaling. Masasabi nyo ba na sa buong buhay ninyo na ibinigay ng Panginoon, never pa kayong nakapagsinungaling? Nakapagsinungaling na. Mga ilang beses na kaya? Maraming beses na. Okay, nung nasa early age pa tayo, no, nakakapag-commit na tayo ng pagsisinungaling. Sabi nila, maraming tao iniisip nila na bakit inilagay yung pagsisinungaling sa 10 utos, napakadali lang naman siyang magawa. At napaka-shallow, napakababaw. Pero alam niyo ba, kung titingnan natin, kahit yung pagsisinungaling ay isinama ng Diyos sa 10 utos para ipakita na even yung lying ay isang karumal-dumal na kasalanan. That's an immoral thing. Okay? So kahit napaka-shallow niya, napakababa sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, ganun kalalim yung kasalanan na yun. Okay? So sabi ninyo, inamin ninyo na maraming beses na countless lies. What would you call someone who tells countless lies? Anong may tatawag ninyo sa isang kaibigan na hindi nagsasabi sa inyo ng katotohanan ng maraming beses? Specifically doon sa ginawa niya. Start with letter L. Anong tawag doon? Tama. Sinungaling. Okay? So sa paningin ng Diyos, kung tayo ay patuloy na nagsisinungaling at ginagawa yon, ang tingin niya sa atin ay, we are liar. Right? We are liar. Okay. A little bit backward tayo. Sa 8th commandment, ang sabi doon, huwag kayong magnanakaw. You shall not steal. Masasabi, sino sa inyong apat dito ang makakapagsabi na, Joshua, ako kuya, hindi pa ako kuha ng bagay or gamit na hindi ko pagmamayari. Nagawa niyo na? Bakit kinatataan? Ano yung mga bagay na yon? Si Alexis nga? Ano yung mga bagay na yun, kuya? Marami na. Like mga isatin ng mga prutas, mga Kinuka mo sa palengke. Mayaman. bahay po. Mayroon silang farm, mini farm doon. Pero how about this one?
Yung meron kang nakitang lapis or ballpen or papel sa loob ng classroom na walang-wala ka at kinuha mo yun without any permission galing sa hindi mo kilala kung kanino yun, right? So, consider yun as pagnanakaw. Tama? How about this one? Nasubukan nyo na bang mag-download ng music or movies sa internet na hindi nyo pagmamayari? Subukan nyo na, right? Especially sa school natin, kapag nagpapa-require yung teacher natin na gumawa ng project na may kasamang ganito, kasamang ganyan, napipilitan tayong mag-download sa internet ng mga bagay na hindi natin pagmamayari. Ang tawag po nun, theft, pagnanakaw. Kasi wala tayong permission galing sa author, galing sa writer, galing sa whatever na okay? So ibig sabihin, ang tawag po nun ay pagnanakaw. Anong may tuturing ninyo sa isang taong kumukuha ng bagay na hindi niya pagmamayari? Tama, magnanakaw. So ano po tayo sa paningin ng Diyos? Actually, ma'am and sir, it's worse than that. Hindi lang tayo magnanakaw. We are a lying thief. Sinungaling na magnanakaw. Panarinig niyo ba yung sinabi ni ni Mayor Vico Soto na sabi niya, magkakambal daw yung magnanakaw at saka yung sinungaling. Ngayon, nakikita natin na kahit pala hindi tayo mga politika, wala din tayong pinagkaiba sa kanila. Kasi in our daily life, nagagawa natin yung dalawang bagay na yon. Tama po ba? Hindi man malaki, hindi kagaya ng mga nasa politika, pero nagagawa natin siya yung mga maliliit na bagay. Tama po? So, sana hindi ko po natatouch pa yung mga nerves ninyo. Sana just bear with me lang po, okay? So, ilan na po yun sa 10 utos? Dalawa. Sa tingin nyo kaya, do we still consider ourselves as good people or hindi na? Still no, kasi dalawa pa lang right? Meron pang 8. Okay lang mong dagdagan ko pa. Okay? Sige, dagdagan pa natin para mapatunayan talaga kung saan tayo sa dalawa. Gagamitin ko yung third commandment. Sino familiar sa inyo sa third commandment? Wala. Sabi doon, you shall not use the name of God in vain. Huwag niyong gagamitin or babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kakwenta-kwentang bagay o walang kabuluhang bagay. Like for example, nadulas ka, na-express mo yung pangalan ng Diyos sa walang kakwenta-kwentang bagay. So ibig sabihin, true expression or joke, ginamit mo yung name niya sa walang kakwentang-kwentang bagay. Masasabi niyo ba na even once sa buong buhay ninyo, ay nagawa nyo na ring i-mention or banggitin yung pangalan ni Yahweh or ng Diyos or ni Jesus Christ sa walang kakwenta-kwentang bagay? May tanong ako sa inyo, bakit nyo siya nagagawa? Ma-excite ka. Oh my God. Tama. Mabuti hindi mo na binanggit, no? Kasi foul yun siya, no? Sino sa inyo dito yung nagbabasa ng Bible? Or at least dumating sa point na nakapagbasa kayo ng Bible? Never nyo pa nakabasa na. Okay, so lahat kayo na-experience nyo na makabasa ng Bible. Alam nyo ba kung babasahin nyo ulit yung Biblia, nakasulat sa Leviticus 24, at ang utos ng Diyos ay kung sino man daw yung gumagamit ng pangalan niya sa walang kakwenta-kwentang bagay, alam mo anong utos niya sa mga Israel sa panahon nila before? May consequence. Alam nyo kung anong consequence? Death penalty. Inuutosan niya yung Israel na pumulot ng bato at batuhin yung taong yun hanggang mamatay siya. Yun yung punishment noon. Nang ibig sabihin, napakaseryoso ng Diyos sa kasalanan. Na ayaw niya na magkalat ang kasalanan sa lipunan o sa lugar at gawin ng maraming tao. Ganun siya kaseryoso. Alam niyo kung bakit siya ganun kaseryoso? Dahil ganun siya kabanal. Tayo mga makasalanan tayo, hindi tayo banal Pero ang Diyos ganun siya kabanal. Ngayon tatanungin niyo sa akin, Kuya Joshua, bakit ngayon buhay pa kami? Alam niyo kung bakit buhay pa tayo ngayon? Kinakaawaan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay mapatawad at maligtas sa ating kasalanan. Pero alam nyo ba, kapag dumating yung panahon na tayo ay mamatay at ang kamatayan ay darating sa atin, inevitable siya, hindi siya matatakasan. Ibig sabihin, mararanasan talaga ng lahat ng tao yung kamatayan. So ibig sabihin, kapag ganun, ang kamatayan ay pwedeng mangyari anytime. Tama? So ang tawag po nun blasphemy. Blasphemy. We are using the name of God. Pwede nyo po dyan isulat para meron po kayong So you are using the name of God in a cuss word. Bakit ba siya masama? Sa tingin nyo kaya, bakit ba siya masama?
yung blasphemy. Yung paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kakwenta-kwentang bagay. Sa tingin nyo kaya? Hindi ba dapat, Lord, dapat maging masaya ka kasi binabanggit nga naman yung pangalan mo kaysa sa demonyo eh. Meron ako mga na-interview dito na sabi nila, Kuya, mas better na lang gamitin yung pangalan ng Diyos kaysa sa yawa. Diba? Kasi sila, di ba? Kasi sa pangalan na devil, demon, right? Merong mga ganong nagre-reason out na mas better na lang daw na gamitin yung pangalan ng Diyos. Pero alam nyo ba kung bakit masama yung paggamit sa pangalan ng Diyos? Kasi instead na ang gamitin mong salita ay yung mga foul words like FOU, wag nyo nang babanggitin yung mga ganong bagay. Instead na babanggitin mo yon, ang pinili mong palitan ng word ay yung pangalan ng Diyos at ibinaba mo yung pangalan niya na parang kasing katulad lang ng mga foul words na yon. So ibig sabihin, pinapakita natin sa Diyos na wala siyang kakwenta-kwenta. Okay? So that's very insulting. Kaya siya tinawag na blasphemy. Because kailangan nating respetuhin yung Diyos. Hayaan nyo ba na gamitin ng mga kaklase ninyo yung apelyido ninyo sa walang kakwenta-kwentang bagay? How about sa mga magulang ninyo? Ano ang dahilan bakit ayaw nyo ipagamit yung apelyido ninyo o yung apelyido ng magulang nyo sa walang kakwenta-kwentang bagay? Mahal nyo yung magulang ninyo. Masakit. At mahal nyo yung magulang nyo, tama? Bakit sa Diyos? Kung meron tayong ganung kataas na paningin sa ating mga magulang, bakit sa Diyos nagagawa natin siya? Right? So ibig sabihin ba mas mahalaga yung binigay ng Diyos sa atin kaysa sa Diyos na nagbigay sa atin? Yung nagbibigay ng mga bagay. Tama po ba? Kaya siya disrespectful. Okay? Kaya nasasaktan yung Diyos doon. So ang tawag po nun, blasphemy. Tatlo na po yun. Okay? Dagdagan pa natin. Kasi sabi nyo, hindi, mabuti pa. We're still good. Okay? Dagdagan pa natin. Alam nyo ba yung nakasulat sa 7th commandment? Hindi. Actually, illegal siya sa bansa natin. Ito yung sabi ng 7th commandment. You shall not commit adultery. Sino sa inyo dito yung apat ang familiar sa salitang adultery? Paglaglag. Abortion yun. Yung paglalaglag ng baby. Illegal po yan sa bansa natin. Ano pa? Balik sa hindi. Tama si Kyle. Pagtatalik sa hindi mo asawa. May asawa po ako. Nakalimutan ko yung singsing ko. sa pagmamadaling pumunta dito, nakalimutan ko yung singsing ko. So yung wife at saka yung baby namin, nandun sila ngayon sa Manila. Okay? Because of work. Ngayon, kung ako ay maghanap ng ibang babae, maituturing yun na adultery or pakikiapid. Okay? Yung sinasabi ninyo, Kyle, kanina. Ngayon, illegal po yan sa bansa natin. Alam nyo ba na kapag nahuli ka ng asawa mo, pwede ka niyang ipakulong. And according sa article na binigay ng government natin sa law, only your wife ang pwedeng magpakulong sa'yo kung makita ka niya na meron kang kinakasamang iba. Okay? So, alam nyo ba na hindi ako guilty doon? Pero alam nyo kung saan ako naging guilty? Na halos ayaw kong paniwalaan ng Diyos dahil nasaktan ako. Nung sinabi ni Jesus Christ, ito yung sabi niya. After niyang i-quote yung 7th commandment, ito yung sabi niya. As it is written, you shall not commit adultery, but I say to you, whoever looks to a woman and lusts for her has already committed adultery with her on his heart. Sa Tagalog, kung sino man daw yung tumitingin sa babae or sa lalaki ng may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery sa babaeng yon sa kanyang puso. Alam niyo kung paano yung mukha ko nung binabasa ko yun sa Bible? Parang galit na galit ako kasi guilty ako. Alam niyo kung bakit? Dahil dumating na rin sa point na nakapanood ako ng pornography. So ibig sabihin, I'm watching after woman with lust. Kaya nasaktan ako. So kahit na hindi ako naging guilty doon sa you shall not commit adultery, literally, pero doon sa sinabi ni Jesus Christ, nakakommit na pala ako ng adultery sa aking puso the moment na mag-isip ako ng malaswa sa ibang tao, sa babae. So unahin ko muna si Alexis at saka si, ano nga name ko ya? Rian at saka Alexis. So dahil lalaki po ako at lalaki kayo, so unahin ko muna kayo kasi medyo awkward to sa mga babae. So Rian at saka Alexis, masasabi nyo ba na dumating na rin sa point na nangyari na rin yun sa buhay ninyo na
Okay, thank you for being honest. Si Alexis. Thank you for being honest, Alexis. How about kay Kyle at saka kay ate? Ano nga yung name ate? Mary po. Mary. Si Kyle at saka si Mary. How about sa inyo? Yes po. Never pa. Even isang beses sa buong buhay ninyo. Hindi pa kayo nagkaroon ng fantasy sa mind. Like someone. Yes. Si Kyle kaya. Medyo awkward siya, I know that, kasi babae kayo, lalaki ako. At saka may mga kaibigan kayong kaklase kayong lalaki. Pero kung magiging honest kayo sa harapan ng Diyos, sa Diyos mismo, masasabi nyo ba na, yes po, nagawa ko talaga po sa aking isipan. Remember, kung sa isip mo walang nakakaalam nun, ikaw lang at ang Diyos. Kung magiging honest ka, talagang possible, malaki ang chance na nagawa na natin yun. Yung mag-isip ka ng hindi appropriate sa isang tao. Like nagbabasa ka lang ng mga Wattpad, ng ebook, na may mga romantic scenes, mga something like that na nagkikreate ng fantasy sa ating mind. So ito yung, guys, ito yung conclusion. Wag ko nang ubusin yung 10. Kasi I know, pati yung iba, na-violate na natin yun. Okay? Kahit patunayan ko sa inyo ngayon, gamitin ko lang yung 5th commandment ng sabi doon, honor your father and your mother. Ito yung tanong. Minahal nyo ba at sinunod nyo ba ang magulang niyo perfectly? Na hindi kayo naging rebellious sa kanila? Tama, hindi di ba? So therefore, even yung 5th commandment, nalabag na natin. So ngayon, alam ko na kahit yung the rest na commandments ay nalabag na rin po natin, okay? So wag na nating ubusin para hindi tumagal yung oras natin, okay? So ito yung conclusion mga ate at saka kuya. Ngayong araw na to, February 24, inamin po natin Rian, Mary, Kyle and Alexis na tayo ay sinungaling, magnanakaw, lapastangan sa pangalan ng Diyos at pang-apat, mangangalunya sa puso. 4 pa lang po, at saka meron pa isa, disobedient sa mga magulang, right? So 5 pa lang po yun sa 10 utos ng Diyos. Here's the question. Alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? No. Possible po ba na ang kamatayan pwedeng mangyari ngayon, bukas, or next day? Possible. So kunyari lang, hindi ko kayo tinatakot. Namatay tayo ngayon. Hindi ko kayo tinatakot ha. Namatay tayo ngayon. Kinuha tayo ng Diyos at nakaharap natin ang Diyos at ginamit niya yung 10 utos, which is yung 4 doon nilabag natin, ay 5 doon nilabag natin. Sa tingin nyo kaya, are you innocent or guilty sa harapan ng Diyos? Bakit kayo guilty? Dahil nilabag natin yung mga kautosan. At hindi ko pa nababanggit yung 5, right? At ilang beses na natin nalabag yung 5 doon? Maraming beses na, tama? So kung guilty tayo sa harapan ng Diyos, sa tingin nyo kaya, ano ang karapat dapat ating tanggapin sa isang mabuti at banal na Diyos? Punishment or reward? Punishment, right? So, Alexis, Kyle, Mary, and Rian, if we will die today, and God gives us justice according to the 10 Commandments, sa tingin nyo kaya, heaven or hell tayo? Heaven pa rin sa Alexis. Sige Alexis, give me your reason, argument, bakit nasabi mong heaven pa rin? Kahit magawa tayo ng kasalanan araw-araw, nag-pray tayo sa kay God na natin yung tubig na Okay lang. sa Pinoy. Yeah. Kunyari Kuya Alexis, meron isang nakikita niyo yung paligid may mga pulis. Tama? Kunyari meron nakita ang pulis dito na isang kriminal. Hinuli siya at dinala sa loob ng korte. Ang sabi doon, napatunayan na siya ay guilty sa kasalanan dahil nakapatay siya at nakapagnakaw siya. Tapos sabi ng kriminal, Judge, I'm very sorry. Cross my heart, I will never do that again. Hindi ko na uulitin, papalayain nyo lang sana ako. Humihingi ako sa inyo ng tawad. Hindi ko na po siya uulitin. Kagaya po na nabanggit nyo kanina, na humingi ng tawad, hindi na uulitin, nagmamakaawa, na siya ay makalaya. Sa tingin mo kaya, papalayain ba siya ng isang mabuting judge? Bakit? Batas is batas. At kung pinalaya siya ng isang judge, magiging corrupt ang judge, tama? Kasi hindi siya nag-abide sa law. Tama? So kung ang Diyos ay sabi, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, and then pinalaya ka lang niya sa kaparusahan, then para naging corrupt ang Diyos. Dahil hindi niya sinerve ang justice, tama?
And God is a holy, just judge na hindi niya hahayaan na ang kasalanan ay hindi maparusahan, na ang mga makasalanan ay hindi maparusahan. So therefore, yung paghingi ng tawad, pag-sorry, hindi yun sapat para ikaw ay maligtas. Okay? Meron lang isang binigay ang Bible para kayo ay maligtas sa inyong mga kasalanan. Hindi ang paghingi ng sorry. Okay? Hindi ang paggawa ng kabutihan. Hindi yun ang way para kayo ay mapatawad ng Diyos. Kasi maraming tao, sa isip nila, gumawa lang ako ng tama, gumawa lang ako ng kabutihan para ako'y mapatawad ng Diyos at mapalaya sa aking kasalanan. Mali po yun. Kasi hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Alam niyo kung anong sinasabi ng Bible? Isa lang. Kung merong isang taong perpekto na aakuin yung kasalanan mo, siya yung magbabayad sa kasalanan mo para ikaw ay mapalaya sa kapahamakan, sa parusa na nag-aabang sa'yo. Kung merong isang perfect na tao na aangkin ng iyong kasalanan, doon ka lamang mapapalaya sa iyong kasalanan at mapapatawad ng Diyos. May tanong ako sa inyong apat ngayon dito. Sino kayo may kilala dito na perfect na tao? Wala. I'm sure kilala ninyo. Si Jesus Christ. Yun ang sabi ng Biblia. Si Jesus Christ ay isang Diyos na nagkatawang tao. Bumaba dito sa mundo. At alam niyo ba kung anong ginawa ni Jesus Christ? Actually, bago siya namatay sa krus, sinunod niya yung 10 Commandments, yung moral law, on behalf of the sinners. Bakit? Para siya yung maging karapat-dapat na tagapagligtas para sa mga makasalanan. So kinakailangan niyang sundin ang kautusan, i-fulfill yung law para siya yung tanggapin na kaparusahan at mai-offer sa krus bilang sacrifice on behalf of the sinners. So ibig sabihin, Alexis, Rian, Mary, and Kyle, merong binigay ang Diyos na paraan or way or solution para ang isang makasalanan ay mapalaya sa kaparusahan sa impyerno at sa kasalanan. Yun ay si Jesus Christ na namatay sa krus. Hindi lang siya namatay, hindi lang siya nanatiling patay. On the third day, He was resurrected and He was now seated at the right hand of the Father. Alam niyo ba kung ano ang tawag dun sa ginawa ni Jesus kay sa krus? Good news. How will you define the word good news, mabuting balita? Paano niyo ma-define yung mabuting balita? New commandment. Pag sinabing good news, ibig sabihin there's a bad news. Right? Magkakaroon ba ng mabuting balita kung walang masamang balita? Magiging mabuti ba ang gamot kung walang sakit? Tama? So magiging mabuti lang yung gamot kung alam mo na meron kang sakit. Without sickness, walang halaga ang gamot. So kung walang sin, hindi mahalaga yung ginawa ni Jesus Christ. So alam nyo ba ang bad news? Ang bad news is if we will die today, we will go to hell because we are sinners. He will punish us according to what we have done. Yun ang bad news. Ang good news, merong namatay sa krus para ikaw ay maligtas sa kasalanan. Ngayon guys, pwede nyo nang ma-appreciate yung ginawa ni Jesus kay sa krus dahil na-realize mo, Lord, ganun pala ako kasama. Hindi pala ako mabuting tao. Kasi sinungaling ako, magnanakaw, nilapastangan ko yung pangalan mo, nangalunya ako sa puso sa pag-iisip ng malaswa sa isang tao, at nag-disobey ako sa mga magulang ko. So ibig sabihin, ngayon, ready tayo ngayon tanggapin yung ginawa ni Jesus kay sa cross. Alam na natin ngayon kung gaano siya kahalaga. Okay? Ngayon, merong inuutos si Jesus kay sa atin bilang mga makasalanan. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo kay Jesus. Paniwalaan ninyo na walang ibang makakapagligtas sa inyo kundi si Jesus lamang na namatay sa cross. Sino lang ang kaya magbayad sa kasalanan? At hindi tayo. Okay? So, ilang percent ang kailangan mong ibigay na tiwala kay Jesus Christ para maligtas ka? 100. Hindi 50-50. Hindi 50 sa'yo, hindi 50 kay Jesus Christ. Tama? Kasi parang sinabi mong hindi sapat yung ginawa ni Jesus Christ kung kinakailangan mo pa ng 50% sa sarili mong lakas, tama? Sino na sa inyo dito ang nakasakay ng eroplano? Wala pa. Sino ang nagdi-desire na sumakay ng eroplano? Oo, kayong lahat, tama. Ano ang purpose ng parachute?
sa airplane or sa mga helicopter. Emergency. Kapag merong disgrasya. So anong purpose nun? Paano siya gamitin? Tama, no? So suotin mo, tama? Paano pag sinabi ko sa inyo, naniniwala ako na yung parachute ang magliligtas sa akin kapag tumalon ako, pero hindi ko siya sinuot. Pinaniwalaan ko lang, pero never kong sinuot yung parachute. So ibig sabihin, yung knowledge na alam mong merong magliligtas sa'yo pero hindi mo pinagkatiwalaan, naging meaningless yun. So ano yung point ko dito? Huwag nyo lang isipin na merong tagapagligtas. Huwag nyo lang isipin na, oo, kilala ko si Jesus Christ, namatay siya sa krus. Kundi pagkatiwalaan ninyo yung namatay sa krus na siya lang ang tanging way para kayo ay maligtas sa inyong kasalanan. So magsisi kayo, aminin ninyo na nagkasala kayo at humingi kayo ng tawad sa Kanya at pagkatiwalaan ninyo si Jesus Christ. Paano nyo ba may papakita yung pagtitiwala sa isang tao? How will you express your trust to someone? Di ba pag meron kayong trust sa kaklase ninyo, friend, iwan ko muna yung laptop ko sa'yo ha, kasi pinagkakatiwalaan mo siya. Kapag ang isang tao hindi mo pinagkakatiwalaan, hindi mo iiwan yung mga gamit mo sa kanya, tama? At another thing, patungkol sa pagtitiwala. Kapag pinagkakatiwalaan mo yung isang tao, kaya mong ibigay ang buhay mo sa kanya. Alright? Kasi pinagkakatiwalaan mo siya. Ibig sabihin, kapag sumasakay ka ng eroplano, pinagkakatiwalaan mo yung piloto na dadalhin ka niya sa destinasyon na kung saan gusto mo. Tama? Ganon din kay Jesus Christ. Hindi ka lang naniniwala, intellectually assent, na meron kang understanding na merong namatay sa krus, kundi, Lord, I trust in you na kapag namatay ako ngayong araw na to, I will be going to heaven because of you, dahil pinagkatiwalaan kita bilang aking tagapagligtas. Okay? So here's my question. Here's my final question sa inyo. Kailan nyo gagawin yung dalawang bagay na inuutos ni Jesus Christ sa ating mga makasalanan na magsisi kayo at sumampalataya pagkatiwalaan ninyo si Jesus Christ para sa ating kaligtasan, sa ating kapatawaran sa ating kasalanan? Sa tingin nyo kaya, kailan natin gagawin yun? Sige Mary, sa tingin mo kaya? It's not today kasi, like, always naman po kami for me, is, syempre nakakasala, magyudaan na, pero hindi magugtuga pray po. Kaya, syempre ginaakot ako ang sala. Like, hindi ko kapatawaran sa iyo. So, not today. Pag like, dugay na po. Kailan yun? Since bata pa po. So, ibig sabihin, Mary, masasabi mo na born again ka na, Are you familiar with the word born again? Hindi siya religion ha. Ito yung misunderstanding ng marami. They think it's a church or it's a religion. No. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ibig sabihin, unless na ma-born again ka, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, unless na mabago ka, bagong tao ka na, nilalang, hindi ka makakapasok sa langit kasama ng Diyos. So ibig sabihin, kung hindi pa nangyari yung born again sa sarili mo, yung bagong pagkatao na ginawa ng Diyos sa iyo, then kinakailangan mo ma-born again today. Right? Paano magiging born again? Magsisi kayo at sumampalataya kay Jesus. Ngayon, pwede kong, I think na nauunawaan ko yung sinasabi mo, Mary, na matagal na nung kabataan mo pa. Kasi everyone na, actually marami sa na-interview ko dito sa Jensen, dito sa plaza, laging sinasabi nila, Kuya, nahimo naman ako na siya, sige man kong pasaylo, nagatuuman ko kay Jesus. Kabalo ba mo nga ang kriminal, kanina ganiha, akong gi-explain kay Alexis nga, ang kriminal pod gapang pasaylo, tama? Nya gatuo pod siya kay sa judge, right? And alam nyo ba sa James, sa Bible, sabi doon, kahit ang mga devil or ang mga demons naniniwala sa Diyos. Sa tingin nyo kaya makakapasok ang devil or ang demon sa heaven? Hindi. So ibig sabihin, pwedeng meron kang knowledge patungkol kay Jesus Christ at sinasabi mo na, nagsisisi naman ako, humingi ako ng sorry sa Kanya, pero baka walang transformation na nangyari sa heart. So kinakailangan ma-born again yung heart natin. Ma-change tayo from inside out. Yun yung kailangang gawin ng Diyos sa atin.
na tayo ay maging bagong tao. Okay? Yun ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Na gawin kanyang born again, bagong nilalang. So kung hindi pa yun nangyayari sa buhay ninyo, na masasabi ninyo na meron kayong old life at saka new life ngayon, right? Kasi sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. So ibig sabihin, bagong tao ka na kung na-born again ka. So ngayon, ang tawag ni Jesus Christ sa inyo, ang calling niya sa inyo, repent and believe in Him. Put your faith in Him. Kasi Mary, baka noon, believe lang, intellectual assent, hanggang knowledge lang, pero wala talagang fully trust in kay Jesus Christ. Okay? So, tanungin ko yung iba. Total, nagkaroon na kami ng conversation ni Mary. How about others? Kailan nyo kayo gagawin yung dalawang bagay na yon? Magsisi at paniwalaan, pagkatiwalaan si Jesus bilang inyong tagapagligtas. Ngayong araw, Kailangan mo ngayong araw. Bakit mo nasabi, Kyle, na kailangan ngayong araw? lahat ng sabi mo, may mga Realization. what I say. That's a perfect answer. If you realize that you are a guilty sinner and na-realize mo na merong pwedeng magligtas sa'yo, kayang magligtas sa'yo, masasabi ko talaga, ngayon na. Huwag nyo nang ipabukas pa. Kasi pag I think 80% masasabi ko or 70% ang sagot sa akin kapag nag-interview ako ng tao, lagi nilang sagot, kuya, pwede sa sunod na lang nga, bulan, adlaw, tuig, kay dili pa ko ready. Nya akong pangutana sa ilaha, paano kung mamamatay ka mamayang gabi? Paano kung mamamatay ka next day? Wala na. Hindi ka na nakalapit kay Jesus, wala nang kaligtasan na may bibigay sa'yo kasi huli na ang lahat. So tama yung sinabi mo, Kyle. Hindi maybe, today, I will repent and I will put my trust in Jesus Christ. Okay? So alam kong maingay na, pero hopefully guys, sana yung mensahe nga na i-deliver ko sa inyo, yung conversation natin ngayon, magbigay ng hope sa inyo. Yun yung desire ko, na maligtas kayo. Malabo na yung boses ko, hindi na maririnig ng maayos, pero sana magbigay ng hope sa inyo yung message, okay? Ng kaligtasan. Tanggapin nyo si Jesus Christ, paniwalaan ninyo siya, pagkatiwalaan ninyo siya, okay? And dahil hindi tayo nakapasa, still, I will give the prize to you, okay? Pang-snack lang, okay? Pang-snack lang. So hindi siya ganun kalakihan, pero ibibigay ko pa rin po, okay? I will pray na makatapos din kayo ng pag-aaral, i-grant yun ng Panginoon, okay? So,